Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang bus na nagdadala ng mga bilanggo papuntang bilangguan ng Wakefield, ngunit sa pagdating nila, biglang huminto ang bus dahil nahuli ng mga gwardya ang isang bilanggo na nagtangkang tumakas. Nang dalhin ng preso sa bus, lahat ay nagulat dahil ang kanyang mukha ay labis na binugbog. Pagdating sa bilangguan, ang mga bilanggo ay dumaan sa isang maputik na daan. Pagkatapos, isa-isa silang nirehistro ng mga gwardya. Sa sandaling iyon, isang bagong bilanggo na nagngangalang Henry Brubaker ang nakita sa gitna ng iba pang mga bilanggo. Bago pumasok sa selda, ginugupitan muna ng mga gwardya ang kanilang buhok, at libre ang gupit na ito. Gayunpaman, ang bilangguan na ito ay kilala sa paggawa ng mga katiwalian, kaya kahit ang barber dito ay inaabuso ang kanyang tungkulin para sa kanyang sariling pakinabang. Pinapayagan din ng barbero ang mga bilanggo na humiling kung ano ang gusto nilang hairstyle basta't handa silang magbayad, habang ang mga ayaw magbayad ay makakatanggap ng karaniwang gupit. Pagkatapos ng gupit, ang mga preso ay dinala sa isang silid kung saan doon sila matutulog. Sa itsura nito, napakadumi ng lugar na ito, parang hindi ito nililinisan ng mahabang panahon. At tulad sa barberya, kailangang magbayad ang mga preso ng tiyak na halaga ng pera kung gusto nilang makakuha ng disenteng matulugan. Pagkatapos noon, lahat sila ay nag-lunch sa kantin kung saan agad na nawala ang gana ni Henry dahil ang pagkain ay parang bulok. Sa gabi, ang kapaligiran sa selda ng bilangguan ay tila masikip na puno ng mga bilanggo na abala sa kanilang sariling mga gawain. Ang ilan ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga kama tulad ni Henry, habang ang iba naman ay nakikipag-away sa kanilang mga kapwa bilanggo. Hindi nagtagal, isang gwardya na nagngangalang Y ang lumitaw. Siya ang pinakamakapangyarihang gwardya sa bilangguan, kahit na hindi siya ang hepe ng mga gwardya. Pagkatapos ay inutusan ni Y ang isang gwardya na nagngangalang Eddie na parusahan ang isang itim na bilanggo ng walang malinaw na dahilan. Mabilis na kinuha ni Eddie ang bilanggo na binanggit ni Y at sinaktan ito ng paulit-ulit. Nalaman na ginawa ito ni Y upang ipakita sa mga bagong bilanggo na siya ay isang napaka-brutal na tao sa bilangguan. Sa mga sumunod na araw, ang mga bilanggo ay tinatrato ng mas hindi makatao habang sila ay pinarurusahan kung tatanggi silang sumunod sa mga tiwaling gwardya. Sa pagkakataong ito, pinipilit silang magtrabaho ng mabigat na walang bayad kahit na karapatan nila ito. Sa oras ng tanghalian, nagdulot ng kaguluhan ang isang bilanggo at sa huli ay pinagsusuntok siya ni Eddie. Kasabay nito, ang sugatang bilanggo ay nakitang malapit ng makatanggap ng paggamot sa klinik ng bilangguan, ngunit muli, ang serbisyong ito ay para lamang sa mga may kakayahang magbayad, kahit na ayon sa batas, ang mga klinik ng ospital ay dapat libre. Dahil sa pagdurusa, napipilitang ibenta ng sugatang bilanggo ang kanyang dugo upang makakuha ng pera na magagamit sa loob ng bilangguan. Samantala, ang ibang mga bilanggo ay kumakain ng tanghalian, habang agad na nawawalan ng gana si Henry dahil ang pagkaing inihain ay bulok at maraming uod. Pagkatapos ng pahinga sa tanghalian, pinipilit muling magtrabaho ang mga bilanggo. Sa pagkakataong ito, ang ilan sa kanila ay kailangang magtrabaho sa isang pabrika ng pagproseso ng kahoy, at ang iba naman ay inilalagay sa isang field. Lumabas na ang mga lugar na ito ay hindi pag-aari ng estado kundi pag-aari ng mga lokal na negosyante, kaya may kasunduan ang mga negosyanteng ito kay Y upang gawing alipin ang mga bilanggo ng hindi nagbabayad. Noong araw na iyon, inutusan ni Y si Henry na dalhin ang mga karne ng hayop na inorder ng isa sa mga may-ari ng bar. Nalaman na ang bar ay pagmamay-ari ng kapatid ng kasintahan ni Y, kaya masasabi na talagang ginagamit niya ang bilangguan para sa kanyang sariling pakinabang at ng kanyang malalapit na kasama. Sa kabilang banda, isang bilanggo na nagngangalang Bullen ay nakita na huminto sa kanyang trabaho dahil natusok ng kahoy ang kanyang kamay. Sa kasamaang palad, pinilit siya ng foreman doon na ipagpatuloy ang pagtatrabaho. Galit, agad na ibinaba ni Bullen ang mga kahoy na ikinarga sa truck. Dahil dito, agad na inilagay si Bullen sa solitary confinement bilang parusa. Nakita ito ni Henry at nagtataka siya kung bakit ang bilangguan na ito ay napakagulo, na parang wala itong malinaw na mga patakaran. Kinabukasan, inutusan ni Dicky, isang gwardya, sina Henry at ang iba pang mga bilanggo na linisin ang mga selda. Sa mga sandaling iyon, sinubukan ni Dicky na kumbunsihin si Y na huwag isali si Bullen sa ngayon, dahil siya ay may sakit pa mula sa parusa noong nakaraang gabi. Gayunpaman, iginiit ni Y na pilitin siyang magtrabaho.
Bilang resulta, pumasok sina Henry at Bullen sa solitary confinement block na napakadilim, nakakatakot, at mabaho. Sa lugar na iyon, kailangan nilang linisin ang mga timba na puno ng dumi ng bilangguan dahil wala talagang mga palikuran sa lugar na iyon. Habang si Henry ay papalabas ng selda na may dalang isang balde, biglang sinakal si Bullen ng isa sa mga bilanggo. Nalaman na ginawa ito ng bilanggo dahil sawa na siya na makulong sa solitary confinement kahit na hindi naman siya gumawa ng mabigat na krimen. Nang makita ito, agad pumasok si Henry sa selda at sinubukang pakalmayin siya. Sa wakas, inamin din ni Henry na siya ang bagong warden na nagkukunwaring bilanggo upang imbestigahan ang bilangguan. Sa simula, hindi naniwala ang brutal na bilanggo sa mga salita ni Henry, ngunit matapos itong makumbinsi ng maraming beses, sa wakas ay tinanggap ng bilanggo ang sinabi ni Henry. Pagkatapos, inihayag ni Henry na ang tunay niyang pangalan ay Henry Brubaker at nangako na aayusin ang solitary confinement upang makamit pa rin ng mga bilanggo ang katarungan. Matapos hamupa ang sitwasyon, mabilis na nailigtas ni Henry si Bullen sa kamatayan. Hindi nagtagal, dinala ni Dicky si Henry sa opisina ng warden dahil nagdududa pa rin siya sa sinabi nito. Pagdating nila doon, agad na ipinaliwanag ni Henry na siya nga ang bagong warden na ipinadala ng ministro upang baguhin ang corrupt na bilangguan na ito. Matapos ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan, sa wakas ay naniwala ang opisyal na si Henry nga ang bagong warden, at sa mismong araw na iyon, umalis ang lumang warden sa bilangguan. Kinabukasan, tinipon ni Henry ang lahat ng mga bilanggo sa bakuran upang ipaliwanag na siya ang magiging pinuno ng bilangguan. Dagdag pa rito, inihayag ni Henry na aalisin niya ang mga walang kwentang patakaran na umiiral, at pakikitunguhan niya ang mga bilanggo ng mas makatao dahil ang bilangguan ay dapat maging lugar ng pagsisisi, hindi ang paggawa ng higit pang krimen. Sa sandaling iyon, nangako si Henry na wala ng korupsyon sa bilangguan, at wala na ring pangingikil. Pagkatapos gawin ang anunsyo, binisita si Henry ng gobernador at mga miyembro ng konseho na nais suriin ang sitwasyon sa bilangguan. Nagdaos sila ng isang pulong upang talakayin ang mga nangyayari roon. Pagkatapos nag-alok ang mga opisyal na magdaos ng isang formal na inaugurasyon para kay Henry, ngunit tumanggi si Henry, sinabing hindi ito mahalaga para sa kanya. Ang pinakamahalaga ay napirmahan na niya ang mga kinakailangang dokumento. Bagaman sinubukan siyang kumbinsihin ng isa sa mga opisyal na si Lillian ng maraming beses, tumanggi pa rin si Henry, sinasabing hindi niya gusto ang mga seremonya. Matapos umalis ang mga opisyal, inutusan ni Henry ang assistant warden na si Purcell na tingnan ang isang bilanggo na minsang malubhang nasugatan matapos bugbugin ng subukan niyang tumakas. Bago isagawa ang gawain, inalok ni Purcell ang kanyang sarili na maging assistant warden ni Henry, ngunit hindi nagbigay ng tiyak na sagot si Henry dahil hindi pa rin siya nagtitiwala kay Purcell. Nalaman na pinaghihinalaan ni Henry na halos lahat ng mga opisyal sa bilangguan na ito ay labis na mga tiwaling opisyal, kaya't isinasaalang-alang niyang kumuha ng tao mula sa labas. Hindi nagtagal, ang mga bilanggo sa solitary confinement ay dinala sa labas ng bilangguan na nakasuot ng sunglasses na ibinigay ni Henry. Sa mga sandaling iyon, ipinatupad ni Henry ang isang bagong patakaran na magbibigay sa mga bilanggo sa solitary confinement ng kalayaan na makita ang araw-araw-araw, at pinakamahalaga, hindi sila maaaring ikulong ng mas matagal kaysa sa kanilang sentensya. Nang gabing iyon, dinala ni Purcell si Bullen sa opisina ni Henry. Ang bagong warden ay nagkaroon ng pribadong pakikipag-usap kay Bullen tungkol sa kanyang kriminal na kasaysayan, na nagbunyag na siya ay lumaki sa isang mahirap na kapaligiran mula pa noong kanyang kabataan, na nagdala sa kanya sa isang buhay ng krimen. Noong panahong iyon, madalas magnakaw si Bullen ng mga sasakyan para mabuhay. Nang malaman na may interes si Bullen sa mga sasakyan, binigyan siya ni Henry ng pagkakataong magtrabaho sa auto repair shop ng bilangguan. Bukod pa rito, si Bullen ay itinalaga bilang punong kinatawan ng mga bilanggo. Hindi nagtagal, nakatanggap si Henry ng impormasyon tungkol sa kapaligiran ng bilangguan mula kay Dicky, na nagsasabi na isa sa mga gwardya ng bilangguan ay lihim na sangkot sa pagnanakaw. Nang marinig ito, hiniling ni Henry kay Dicky na maging kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, habang lihim niyang ibubunyag ang buong background ng mga gwardya ng bilangguan upang hindi siya maging kahina-hinala sa kanila. Makaraan ng ilang sandali, nakatanggap si Henry ng balita na may ilang bilanggo ang nasugatan dahil sa gumuho na kisame.
Agad na pumunta si Henry upang suriin ang sitwasyon at tinulungan ang mga nasugatang bilanggo, ngunit nahirapan siyang humingi ng tulong mula sa ospital dahil masyado itong malayo. Sa makatuwid, bumalik si Henry sa klinik ng bilangguan upang humingi ng tulong mula sa doktor. Gayunpaman, natuklasan ni Henry mula sa isa sa mga bilanggo na palaging sinisingil sila ng bayad kung gusto nilang magpagamot sa doktor. Punong-puno ng galit, agad na pinatalsik ni Henry ang doktor para sa kapakanan ng lahat sa bilangguan. Kinabukasan, inimbestigahan ni Henry ang hindi pagkakatugma sa dami ng pagkain kumpara sa mga tala ng logistics. Hindi nagtagal, nilapitan si Henry ng isang negosyante ng kahoy na matagal nang may ugnayan sa bilangguan upang ipaayos ang bubong ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, ang negosyanteng ito ay nakikilahok din sa sapilitang pagpatrabaho sa mga bilanggo, kaya tumanggi si Henry na makipagtulungan sa kanya at tinapos ang kontrata sa kabila ng mga banta ng negosyante. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsimulang mapansin ng mga bilanggo ang malaking pagbabago mula nang si Henry ang namamahala, lalo na pagdating sa pagkain. Ngayon, wala nang bulok na pagkain, lalo na ang pagkain na may mga langaw. Bukod dito, natuwa sila dahil madalas kumain si Henry kasama nila. Pagkatapos ng tanghalian, sinuri ni Henry ang kapaligiran kung saan nagtatrabaho ang mga bilanggo. Doon, natuklasan ni Henry na ang mga gulay ay binuhusan ng gasolina. Hindi lang iyon, natagpuan din niya ang isa sa kanyang mga hayop na patay na may sugat mula sa baril. Sa gitna ng kanyang pagkalito, natagpuan ni Henry ang isang ilegal na gusali sa loob ng mga lupain ng bilangguan. Sa karagdagang investigasyon, natuklasan na ang gusali ay imbakan pala ng mga nawawalang pagkain ng bilangguan at doon rin nakatira si Naway at ang kanyang kasintahan. Lumalabas na si Wai pala ang nagnanakaw ng mga supply ng pagkain para sa mga bilanggo, na nagpapaliwanag kung bakit palaging kulang ang kanilang mga pagkain. Walang pag-aalinlangan, kinuha muli ni Henry ang lahat ng ninakaw na pagkain at pinatalsik ang mga tauhan ng pinansyal ng bilangguan. Bukod dito, inilipat ni Henry si Wai upang hindi na siya makatira sa loob ng bilangguan. Pumunta pa si Henry sa puntong sinunog niya ang bahay. Ilang araw ang lumipas, muling nakipagkita si Henry kay Lillian sa kanyang opisyal na tahanan. Sa mga sandaling iyon, tila nasisiyahan siya sa mga positibong pagbabago na dinala ni Henry sa bilangguan. Sinabi ni Lillian sa kanya na darating ang gobernador at ang Central Prison Board para sa isang inspeksyon. Gayunpaman, medyo nabigo si Henry, dahil mas nag-aalala siya sa pangangailangan ng doktor sa bilangguan kaysa sa gobernador na sa tingin niya ay mas interesado lamang sa pagpapakita. Gayunpaman, itinuro ni Lillian na kailangan pa rin ni Henry ang suporta ng gobernador upang makakuha ng suporta mula sa sentral na pamahalaan para sa reforma ng sistema ng bilangguan. Sa kabila nito, nagpatuloy si Henry sa kanyang mga reforma ng mag-isa. Sa hindi inaasahang paraan, nagsimulang bumuti ng husto ang buhay sa bilangguan. Bukod dito, madalas na nag-organisa si Henry ng mga kaganapang panglibangan na maaaring mag-enjoy ang mga bilanggo at ang kanilang mga bisita na pamilya. Nagsimula rin siya ng isang programa ng halalan upang pumili ng mga kinatawan mula sa mga bilanggo upang marinig ang kanilang mga boses. Pagkatapos ng halalan, nagsimulang magtipon-tipon ang konseho ng mga bilanggo upang talakayin ang mga karapatan at obligasyon sa loob ng bilangguan. Gayunpaman, dahil wala silang karanasan, hindi nila alam kung paano magpatuloy. Kaya tinulungan sila ni Henry sa pagbuo ng mga alituntunin ng bilangguan. Hindi nagtagal, isang matandang bilanggo na nagngangalang Abraham ang bumisita kay Henry. Nang pinayagan niyang makausap ng pribado ang bilanggo, doon natuklasan ni Henry na si Abraham ay nasa bilangguan ng higit pa sa itinakdang parusa ng hukuman. Bukod dito, pinilit si Abraham na gumawa ng mga kabaong para sa mga bilanggo na namatay dahil sa torture ng mga gwardya. Pagkarinig nito, agad na nagplano si Henry na imbestigahan ang kaso. Bago iyon, nakipagpulong si Henry sa mga opisyal ayon sa schedule ni Lillian. Hindi niya alam, lumapit si Naway, Purcell, at Eddie kay Abraham upang tanungin kung ano ang napag-usapan nila ni Henry. Dahil tumanggi ang matandang bilanggo na magsalita, pinahirapan nila siya hanggang magsalita ito. Sa pulong, binatikos si Henry ng board ng bilangguan dahil sa kanyang mga patakaran, na hindi pabor sa administrasyon. Hindi lang iyon, pinuna rin si Henry sa pagtatapos ng kontrata sa kumpanya ng kahoy na matagal nang nakikipagtulungan sa bilangguan. Kahit ang gobernador na naruroon, inakusahan si Henry ng pagwasak sa nakagawiyang sistema.
Bagaman sinagot ni Henry ang mga ito gamit ang mga katotohanan tungkol sa corrupt na sistema ng bilangguan, hindi ito pinansin ng board, dahil para sa kanila, ang bilangguan ay isang kasangkapan lamang para sa kanilang pampulitikang agenda. Labis na nabigo, agad na umalis si Henry sa pulong. Pagbalik ni Henry sa bilangguan, nagulat siya nang makita niyang patay na si Abraham. Dahil dito, agad na nagsimula si Henry na imbestigahan ang insidente. Nang pumasok siya sa kanyang opisina, natagpuan ni Henry ang mga kagamitan sa pagpapahirap na tila inilagay doon ni Nawai at ng kanyang grupo bilang babala. Galit, nagalit si Henry sa katiwalian at kalupitan sa bilangguan. Ayon kay Dicky, ang mga patakaran ni Henry ay nagbanta sa buhay ng mga tiwaling gwardya, kaya't pinayuhan niya si Henry na umatras para sa kanyang sariling kaligtasan. Bagaman alam ang mga panganib, nanatiling matatag si Henry. Sa tulong ng mga bilanggo, nagsimula si Henry na maghukay sa likod ng bilangguan upang hanapin ang mga bangkay na inilarawan ni Abraham. Samantala, pinanood ni Nawai at ng kanyang mga kasama ng walang pakialam, tiwala na hindi sila mahaharap sa anumang parusa kahit na mailantad ang kanilang mga krimen. Hindi nagtagal, tumawag si Lillian kay Henry, na alam din ang tungkol sa iskandalo ng pagpatay. Ipinaalam niya sa kanya na nais siyang makausap muli ng mga opisyal. Nagkita sila sa isang farm ng kabayo kung saan inalok ng mga opisyal na bigyan ng pondo ang bilangguan ayon sa mga pangangailangan ni Henry, ngunit tanging kung siya ay sumang-ayon na itigil ang paghuhukay. Nabahala sila na ang pagpapatuloy ng paghuhukay ay maaaring makasira sa reputasyon ng Wakefield Prison bilang ang pinakamahusay at pinakakumikitang bilangguan sa Amerika. Gayunpaman, nanindigan si Henry sa kanyang desisyon, sa kabila ng banta ng senador na ikukulong siya kung hindi siya susunod. Pagbalik sa bilangguan, ipinagpatuloy ni Henry ang paghuhukay kasama ang mga bilanggo. Sa kalaunan, natuklasan nila ang 12-dosenang kabaong na naglalaman ng mga katawan ng mga pinaslang na bilanggo. Samantala, lihim na tinipon ni Wai ang mga gwardya, sinusubukang hikayatin silang labanan si Henry. Ang kanyang manipulasyon ay nagpasiklab ng pagkadismaya kay Dicky, lalo na nang walang kahihiyang sinisi ni Wai ang yumaong si Abraham para sa kaguluhan. Nang mapagtanto niyang nawalan na siya ng kontrol, hiniling ni Wai kay Eddie na tumakas sa bilangguan kasama siya. Gayunpaman, tumanggi si Eddie, pinili niyang manatili sa bilangguan at harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Kinabukasan, isang koponan ng investigasyon ang dumating upang suriin ang mga bangkay na natagpuan ni Henry. Ang kanilang pagsusuri ay nagpatunay na lahat ng mga bangkay ay nagpakita ng mga palatandaan ng torture. Bilang tugon, inutusan ni Henry si Purcell na ipatawag ang media upang ibalita ang kaso, na malinaw na kung tatanggi siya, ilalantad ni Henry ang pagkakasangkot ni Purcell sa katiwalian. Hindi nagtagal matapos matuklasan ang mga bangkay, ipinaalam kay Henry ng isa sa mga gwardya na tumakas si Wai. Walang pag-aalinlangan, nag-utos si Henry ng isang pagsisiyasat, iginiit na si Wai ay dapat mahuli ng buhay. Determinado na mahuli siya, pumunta sina Henry at Bullen sa karaniwang tambayan ni Wai, isang lokal na restaurant. Doon, sinubukan ng may-ari na hadlangin ang kanilang paghahanap pero nagpatuloy si Henry. Sa wakas, natagpuan ni Bullen si Wai, at na-corner siya kasama ang kanyang kasintahan. Sa isang desperado na hakbang, isinakripisyo ni Wai ang kanyang kasintahan at binaril si Bullen, na agad niyang napatay. Bilang tugon, binaril at pinatay ni Henry si Wai, dahilan para hindi niya mabayaran ang kanyang pagkakasala. Pagkatapos ng insidente, nagdaos ng pulong ang mga opisyal sa bilangguan upang talakayin ang nakakabahalang natuklasan na mga bangkay na pinaghihinala ang mga biktima ng torture. Sa kabila ng presensya ng mga saksi, sinubukan ng gobernador at iba pang mga opisyal na pahupain ang iskandalo, iginiit na hindi iyon ang mga katawan ng bilanggo, ito ay isang pagsisikap para protektahan ang reputasyon ng bilangguan. Pinagsabihan din nila si Henry sa pagkamatay ni Wai, pinuna ang kanyang desisyon na barilin ito. Si Henry, gayunpaman, nanindigan sa kanyang desisyon. Ipinahayag niya ang katiwalian na kinasasangkutan ng maling paggamit ng pera mula sa buwis at kinikita ng bilangguan. Ipinaliwanag na ang mga ilegal na pondo ay pinupuno ang mga bulsa ng mga mataas na opisyal. Matapos ang kanyang nakakagulat na pahayag, umalis si Henry sa bilangguan, alam na ang corrupt na sistema ay may napili ng kapalit para sa kanya. Sa labas, nagbigay ng talumpati ang bagong warden sa mga bilanggo. Habang umalis si Henry, nilapitan siya ni Dicky upang pasalamatan siya, kinikilala ang katarungan ng mga reforma ni Henry.
Bilang pamamaalam, nagsimula si Dicky na pumalakpak ng malakas. Ang tunog ng kanyang palakpak ay umabot sa mga dingding, na nagudyok sa mga bilanggo na baliwalain ang bagong warden at makisali. Ipinagdiwang nila si Henry, na ang pamumuno ay nagbigay sa kanila ng lasa ng dignidad at kaayusan. Nagkaisa sila at ipinakita nilang hindi na nila kailanman pagbigyan ang katiwalian na minsang umapi sa kanila. Ang aral na makukuha natin sa pelikulang ito, ang buhay sa bilangguan, kasama ang mga panganib at katiwalian nito, ay nangangailangan ng pag-iingat at sariling kakayahan, palaging maging handa sa hindi inaasahan. Maging ito man ay mga uod sa iyong pagkain o paghahanap ng paraan upang protektahan ang iyong sarili sa isang walang awa na sistema. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.